ipapakulong nila ako. Oh, yan talaga mga kababayan ang kutob ni Senator Alan Peter Cayetano na ang gobyernong ito ay nagbabalak mga kababayan iselda sila. Di ba nauna na si Senator Marcoleta? Dahil kumakalampag ang grupo ng Senator Cayetano eh. At natural lang daw etong gobyernong itong mga sindikato mga kababayan ayaw mabuko. Kaya binabalik sa kanila ang kaso at posible pang humantong sa kulungan talaga mga kababayan. Panoorin niyo po ha. I expected kaso na pwedeng umabot sa kulong because nga may threat na at that time na ikulong si Senator Jinggoy, si Senator Joel at si Senator Cheese. Si mga kababayan na si Ping Lacson ang ginawa nilang kasangkapan ngayon ni Bangag para ipakulong sina Senator Marcoleta at Senator Cayetano. Kay Senator Marcoleta, si Lacson daw mga kababayan ang nag-facilitate. Pati na itong mga made-up cases nila mga kababayan kay Senator Cayetano. O, anong sabon ng Senator Alan? Alam niya ito dahil nauna nang pinakulong mga kababayan ay si Senator Jinggoy. Tapos yung dalawa, si Cheese at si Joel Villanueva, kung hindi lumipat mga kababayan, malamang sa malamang, kulong na rin. So, lumipat at ayun, saved by Jesus Remulla. sino naman kami ni Senator Marcoleta na para hindi isunod? 'Di ba? May kaso na rin against the Villars and then because napaka-idealistic at napaka-articulate ng anak ni Senator Loren Legarda, si Leandro. So I knew ipapakulong din yan nila. Everyone. Siyempre, usually kapag ka-criminal syndicate, tingnan nyo ha, kapag criminal syndicate, pagkakampi ka, yung marami kang reward. Pero kakampi ka sa mga sindikato, mali-maleta ang sayo. cost nun is eventually crime does not pay. Ang problema, pag sa start, ikaw ang lumalaban, usually binabalik sa iyo yung investigasyon or lumalaban sila mga kababayan sa mga malasindikatong gobyerno. Binabalik sa kanila ang kaso. Sila ang ipapakulong mga kababayan. Inuusig ka rin because ayaw din nilang mabuko, no? Dahil ayaw nilang mabuko. Sona. Dun sa mga May Sona! So ano na? Po tayo kasi pro-Marcos kayo. Sa mga pro-Marcos, sino pa bang pro-Marcos kayo mga kababayan? Bangag ka na lang siguro no kung pro-Marcos ka. Ngayon mga kababayan, wala na mga utak, kung yung mga binayaran mga kababayan na mayroong monthly at saka nakikinabang sa corruption at nakikinabang sa sindikato, expected na yan na maging pro-Marcos talaga yan dahil nakikinabang sila. Pero etong mga ordinaryong tao na wala namang pakinabang mga kababayan, hindi nakinabang sa kurakutan. Tapos pro-Marcos pa rin sila. Mayroon na yung something mga kababayan, stupid na yan. Stupid na lang mga kababayan ang sumusuporta kay Marcos. Doon sa anti-Marcos, manood pa rin po tayo. Bakit? Kasi siya po ang ating Pangulo. Siya lang ating Pangulo. Pagkatawanan na lang natin. Dubli-dubli ng ating bansa. Kailangan parati po may starting point tayo, di ba? So pag sinabi ko sa inyo na kanina po sa isang chat group lang namin, pinost nila ni hindi ko pa natatanong sa kanya sinong gumawa, pero napakagandang analysis tungkol sa Pax Silica. At ito po ay yung gagawin po sa Clark. At ito wala niyang sinabi kung pro or con, basta't nilagay niya lang lahat. So ang starting po... Bakit? Yan na ba ang ni Bangag mga kababayan, kanyang flagship? Hindi naman yan proyekto yan eh. Pasalamat nga tayo mayroong nag-invest. Pero sa dami-dami na pledge mga kababayan, yan lang ang Pax Silica ang natuloy. Gayon pa man, hindi yan masasabing achievement na talaga ni Bangag mga kababayan. Ang nagrereklamo dahil posibleng mayroon pa yung epekto mga kababayan sa community dyan. Point is to know and then knowledge tapos wisdom and understanding, or yung iba knowledge tapos understanding, wisdom. Ang point, hindi mo pwedeng sabihin mahal mo yung barangay pero wala kang alam sa barangay mo. Mahal mo homeowners association Kunwari. pero hindi mo alam sino kapitbahay, sinong pangulo noon, yan ang gawain ng mga politiko. Mahal ko kayo. Si Risa Virus, no? Mahal na mahal ko talaga kayo. Diba? Hindi mo pwede. Visit, hindi mo nga alam ang pangalan yan. Si Risa Virus, mga kababayan. Kaya na 0.01. Mahal mo yung alma mater mo, pero hindi mo sinusundan yung nangyayari sa iyong school. So, ganun din sa ating bayan. It is frustrating. And it can get frustrating, but we cannot give up. Alam niyo po, pag kumakanta tayo ng Lupang Hinirang, yung ating national anthem. Ang mamatay ng dahil yung sa'yo. natin na handa tayong mamatay
para sa ating bansa. I've been reflecting on that kasi since May 11, when we took over, alam kong I could face, aminin ko na sa inyo po, I think I said this na naman before, but my friends knows this. Kasi nung kinonsult ko muna ang ilang taong close sa akin at kasama po, Alam mo, ang sabi ni Lacson, kung saan na ka daw, ang dapat kakalagyan mo, Payata City Jail daw, mga kababayan. Sinabi na yan ni Lacson, ha? Sino ba to si Lacson, mga kababayan, na grabe, no? Grabing pagbangag ni Lacson ngayon, no? dating Senate President Chis Escudero, I really told them that I know na pwedeng ang kasunod nito kaso, yung kuyog, yung expected yon kasi sa Senate naman, most of the time naman nagkaka-debate kami pero may sanity, no? Ibig sabihin, hindi patayan yung objective o kulungan. But that's another matter. Ang point ko, I know kukuyugin. I expected papakulong ka pa. na pwedeng umabot sa kaso. I expected kaso na pwedeng Umabot sa kulong. because nga may threat na at that time na ikulong si Senator Jinggoy, si Senator Joel at si Senator Chis. So sino naman kami ni Senator Marcoleta na para hindi Nakulong na nga si Senator Marcoleta. 'di ba, may kaso na rin against the Villars, and then because napaka idealistic at napaka articulate ng anak ni Senator Loren Legarda, si Leandro. Leandro So, I knew there are Leviste. Pati mga negosyo ni Leandro Leviste, mga kababayan, sinabotahe rin. against everyone. So nung nangyari po yon, I expected na. Minsan lumalamig, minsan nag-heat up. Hindi ko po na-expect yung barilan nung May 13 doon sa Senate. So nung nangyari Humantong sila sa barilan, no? nakita ko yung reaction ng gobyerno, lalo ng NBI, na para bang wala lang, they had to do it. Sila nga ang nag-ano doon, mga kababayan, nag-trigger. I realized na assassination or aksidente, patayan na aksidente could be there, di ba? That's why pagka mas sane o nakapagkwentuhan na ako sa ibang mga senador na nasa majority, tinatanong ko rin sila, kung mga anak nyo nandun, kung asawa nyo nandun, ano mararamdaman? Ay, bumangag na yung nasa majority, Puro na mga bangiwi na yan, Nakakulong kayo sa nakita mo, mga media, kaibigan natin yung mga yan, kasama natin araw-araw, mga staff natin, nandyan. Yung mga police, marines na-assign lang sa atin, no? But the point I wanna make today is not na ibalikan yon, but the point I wanna make is that may cost ang lahat. Following Christ, may cost po yan. Speaking for the truth, may cost po yan. Kung taga-Clark ka, kung pro o anti ka, dun sa Paxili ka, kahit hindi ka taga-Clark, kahit hindi ka taga Pampanga at Tarlac, may cost po ang pumanig o lumaban, di ba? Siyempre, usually kapag ka-criminal syndicate, pagkakampi ka, Criminal syndicate. yung marami kang reward, pero yung cost nun is eventually crime does not pay. Ang problema, pag sa start, ikaw ang lumalaban, Ikaw ang nakukulong. Dahil hawak ng sindikato, ang kapangyarihan. binabalik sa iyo yung investigasyon or inuusig ka rin because ayaw din nilang mabuko, no? I'm talking in general, wala akong tinutukoy na eksakto. We have to look at the general Tukuyin na natin mga bangag. Yan, sindikato that yung mga we can bangag. see how it's applied to our country. What's my point? May cost po. So, yung kasuhan ka, yung imbestigahan ka, yung unahin ka, yung wala ka sa radar, biglang ikaw na sa gitna, kasama sa cost yon. So, wag po nating kakantahin ang ating pambansang awitin o ang lupang hinirang at sabihin ang mamatay ng dahil sa iyo kung hindi tayo willing na magsakripisyo. But actually, Pero dapat ang mga masasama ang mamatay, mga kababayan, una. Sila ang unang dapat mamatay. hinihingi naman ng ating bansa, extreme na yun yung mamatay na dahil sa iyo because that is in extreme situations. For example, ang ating Coast Guard at military, ang ating mga police, they live that daily, yung mamatay ng dahil sa iyo. But for ordinary citizens, yung sumunod lang tayo sa batas, 'di ba? Yung price we pay if we criticize, 'di ba? So, babalik lang po kaso. ako dun sa SONA tomorrow. Turn naman po ng opposition mag-contra SONA sa Tuesday. So, after the SONA tomorrow, send comments. I'll try to have a short vlog para kung anong gusto nyo isama sa kontra SONA. But give me your honest assessment. Don't look at the messenger, look at the message. So, don't look at President, if we look at President Marcos, yung mga pro, yung mga Marcos na rin or Marcos pa rin, Marcos bangag. magiging positive. Yung mga Positive sa ayaw drug test. kanya negative. Let's look at his message tomorrow.
And saan nag-agree at saan hindi nag-agree? Ano sabi ni, may nakita ko doon tungkol sa mustache. Community tong Facebook natin. Everyone's welcome. If you don't like what we're talking about, you can tune out unless you're may kontrata or you're paid to watch and comment. But otherwise, but kung yung comment nyo kahit negative, basta't constructive, bakit po hindi? Kasi wala namang perfecto, di ba? Danica Lee, Kaso nga lang ang mga comment mga kababayan ay wala nang iba. Didishit, ganyan, dotae, ganyan. Walang laman. Nonsense. Darlene Serrano, hindi po ako nagpapatay ng comment section. Please po, magkaisa din tayo basta't ikabubuti ng ating bayan. Sabi nung isa, under attack tapos thumbs down. Kayo na po humusga. Kaya nga, 'di ba, minsan tell all. Sinasabi ko talaga sa inyo lahat ng background story, pero hindi ko naman kailangan parating sabihin. Minsan chill lang. Because ganun talaga po ang buhay eh. You have to live it a day at a time. You have to wait. Sometimes po ikaw yung nag-accuse, minsan ikaw yung na-accuse. Ang importante po, siguro yun ang iwanan ko sa inyo. Ano difference po na labanan natin ang corruption at labanan natin ang culture of corruption? So let's see, before the SONA bukas, kung may time, yan ang pag-usapan natin, ha? Ay, nako. Oh. No, si Bangag mga kababayan, no? Grabe, ang SONA parang gera. We have to fight both. Pero ano difference ng fighting corruption Meron ang tangkidigera mga kababayan. sa fighting the culture of corruption? God bless you Napakapraning ang dating. guys. Pero ito po, ma'am, Mm. di ba merong podcast, 2025 ata yun, na itanong. Pinakita din ito sa, sa impeachment trial. Anong sabi? Ang Pangulo, kung siya ba'y Sinagba. bukas for reconciliation. Bodo lang yun. Bodo lang yun. Iba ang reconciliation ni Bangag mga kababayan eh. Gusto niya ang reconciliation, hayaan lang sila magnakaw. Ano sila siniswerte? Mga walang hiya. Kawalang hiyaan mga kababayan. Hindi namin malulunok yan na bumangag kami sa inyong mga nakawan, Bangag. Lalo na sa mga Duterte. Tapos, sinabi niyang bukas siya. Parang Nambubudol lang yan, Admar. tugma ba yun sa meron akong banta mula sa pangalawang Pangulo, tapos bukas ako na makipag-reconcile? Oo. Double talk kasi yan eh. Double talk ng Bangag na yan Tama ka, Admar. At kilala natin kung sino yung broadcaster na nag-interview no? Na pinipilit na magkasundo. Kung talagang merong banta, hindi siguro dapat ganun ang magiging wika ng Pangulo. So, makikita mo pa iba-iba ang storyline nila. At dito lang sa impeachment, talagang dinidiin lang na continuing threat daw yon. Kahit nga Scholar continuing threat. So, walang katapusang threat mga kababayan. Ang nakakatawa na pati mga komento sa Facebook mga kababayan na months na ang nagdaan. Sinabi ni Matibag na resulta yon sa pagbabanta ni Sarah. Ang buisit talaga. Mga walang utak. yung define sa kanya what is a continuing threat, hindi niya masabi. So, hindi ko maintindihan itong ating investigation arm, no? Na Chismosa. kaya mahirap na ang ilagay mo ay katulad ni Matibag na politiko. Bakit politiko? Dahil second siya ng PDP, no? Para maging investigator, no? Wala naman sa kanyang background yung pagiging investigator, no? Oo nga, no? Hindi Bakit sa katulad NBI, dating judge, dating pulis na talagang alam mo, ginagawa nila yon. Ito, pag tiningnan mo, sabi nga niya, 29 years na lawyer, former dean, at saka NBI. Alam naman natin kung bakit siya na italaga bilang NBI. Dahil ginagamit ni Bangag as weapon eh. Kagaya na Boying Limulya mga kababayan. Politician, wala talaga yung qualification na maging DOJ at saka DOJ at saka ombudsman. Dahil nag-spend yan ng kanyang career mga kababayan as politician eh. Po, ma'am, pag-usapan naman natin yung nag-viral din mga 2 months ago na pagbabanta naman doon sa Mel Sabio ba yun? Hindi ko alam. Nag-viral din ito, merong marahas din ng mga gamit na pananalita. Ikumpara naman natin doon po sa sinasabi nilang banta sa pangalawang Pangulo na sinabi niya, meron na akong nakausap na in case na ganito ang mangyari. Kung ikukumpara mo doon, inamin din ni Matibag na meron din siyang, kumbaga, aminado siya doon sa salitang emotional outburst dahil din sa bugso na kanyang damdamin
Kaya nabigkas din niya yun. Ano po masasabi niyo po dito, Prof? Doon mo lang makikita, Admar, ang different rules for different people. Double standard. Makita natin doon, it was Yung kay Matibag, mga kababayan, ang talagang direct na banta, 'di ba? Di papatayin kita ganyan Tapos kausap niya mismo yung tao. Yung kay BP Sara, hindi nga si Bangag ang kausap niya, mga kababayan. Situational nga yun. video that was, going viral sa internet na minumura niya at pinagbantaan at sinabi, no? So makikita mo yung gigil, yung galit nandoon, pero sa kanya it doesn't show any pattern. Kay Vice Presidente may pattern. So makikita mo, maganda nga at nasabi yon kasi talagang inamin naman niya na siya yon at humihingi siya ng dispensa. Tapos, kung double ikaw standard. pag-alsa ng damdamin at pagsabi ng ganun, anong pinagkaiba nun sa sinabi ni Vice Presidente? Yung kay Vice Presidente talagang may rason kung bakit siya nagkaganon dahil ang mga tao niya iniipit. Ito, personal sa kanilang dalawa ni... Talagang yung kay Matibag, mga kababayan, mayroong chance na gagawin niya yun. Yung pagbabanta niya. Si Matibag pa. nung kanyang hinahamon. Tsaka wala pa daw ebidensya kung gagawin niya. Walang ebidensya. Naku po. Oo, diba? Ito pa, ma'am. Di ba sa unang bahagi ng kanyang pagpresenta sa kanya bilang witness, yun nga, nabanggit niya, tinatanong na 29 years bilang abogado, dating opisyal ng gobyerno sa panahon ni PGMA, sa panahon ni PRRD, naging dating din, no? Pero parang nabasag agad, Prof, maliban doon sa klase ng pag-iimbestiga nila, doon sa yung asawa pala niya na congresswoman ay endorser ng impeachment at naging kolumnista siya na maraming mga artikulo na banat laban sa pangalawang Pangulo. Prof. Oo, alam mo, kung pattern lamang ang pag-uusapan, buti bining up ni Attorney Binluan yung pattern ni Matibag kasi it shows the kind of character he has. Walang kuwan sa kanya na sinama pa niya yung asawa niya na mayroong mga allocables, no? Walang kuwan may alok na tawagin na ganon ang Vice Presidente, no? At kung titingnan mo bakit yan may mga allocables pa. Siguro tingnan nyo na lang at tanungin nyo kung anong nangyari nung nasa PDP laban siya. So makikita mo na personal ang issue ni Matibag kay BP Sara, the fact na hindi ka naman sinabina at sinabi mo ikaw ay may training na Nagpresenta sa kanya and sarili. after 2 days, Ang nandiyan buisit. ka. Why are you there? Because it's part of the propaganda to spin the issue on the character of the Vice President. Wala naman siyang sinabing evidence, no? Kaya nga parate ang sinasabi natin, ano ba ang probative value ng testimony ng tatlo? Yung una, no personal knowledge. Yung pangalawa, ang daming mali-mali sa form, no? Tapos pag tinanong, no personal knowledge. Ito, si Matibag, ganun din. Tatlong sunod-sunod na sinabi niya, no, no, no. So, what is the proof? Kung yan ang pinakamalakas na charge as claimed by the prosecution, certainly hindi yan nakaapekto sa taong bayan na nanood kasi makikita mo naman ang reaksyon nila sa bawat sinasabi. Ma'am, dito naman tayo sa grado na binigay ng taong bayan sa mga matataas na pinuno natin, both itong Pangulo natin at pangalawang Pangulo, at meron nga kayong sarili ninyo sa pahayag survey or sa Publicus Asia na talagang nangunguna. 2023 nung hindi na sila magkasundo, kung di ako nagkakamali, hanggang sa kasalukuyan, dami ng mga alegasyon, daming banat sa pangalawang Pangulo, pati nga yung pag-travel niya, sinasabi ng betrayal of public trust. Parang ginagawa na nila ang Vice Presidente na Pangulo na grabe talaga yung trabaho niya. No? Alam naman natin na trabaho ng OVP limitado lang din. Limitado lang din yung mga programa. Mga 5 programa lang ata yung kanyang budget for the whole year. Wala na siya sa kabinete. Pero parang lagi pa rin siyang hinahanap na hindi pa siya presidente, ha? At mas makapangyarihan, mas malawak ang power ng presidente kaysa sa VP. Dami ng pinupukol ng mga allegation laban sa kanya.
pero nananatiling mataas pa rin hanggang sa kasalukuyan na nasa impeachment trial na po ang pangalawang Pangulo, Prof. Alam mo, Admar, ako nagulat doon kasi kung titingnan mo yung from survey to survey, nagplaplateau na si BP, no? Nagplaplateau siya in the sense na ang kanyang step increment either within the margin of error or outside yung basta plus or minus 3. Nandun lang siya. Stable pero plateauing. Ang nagulat ako yung mga iba kasi bumabagsak, merong isa negative 7%, merong isa negative 15. So kung titingnan mo talaga, ang pinaka-stable sa mga ating pinuno si BP Inday at si Presidente talagang pababa na ng pababa, nasa negative nasa negative na parte na at napakahirap yun para itaas. Katulad dati ang sinabi ko, ang pinakamahalaga diyan ang trust o tiwala, no, sa leader. Yung approval kasi based dun sa ginawa o hindi ginawa, no, pinaasa lamang ang public kaya ang approval ganyan. Pero yung pinagkakatiwalaan, yun ang pinakatelling kasi napakababa ng sa Pangulo at kung ganong kababa, napakahirap mong maisakatuparan ang iyong mga plano in the remaining years of the administration. Wala na ang taong bayan sa kanya. That's the takeaway from those numbers. At kung may i-endorso siya, may hatak ba o baka bababa pa? Walang endorsement value si Presidente with those results, no? Hindi lang naman kami ang ganon. Pag tiningnan mo kasi, yung iba kasi na nag-negative sila. Hindi ini-interpret ng pahayag yon. Linagay lang namin, ito ang approval, ito ang disapproval. Hindi namin kinukuha yung net. Pero may nakita ako nag-i-interpret tapos pinagsama-sama yung tatlo. Pag tiningnan mo yung tatlong surveys, titingnan mo yung trend, yung pattern. Hindi pare-pareho kami ng methodology, hindi pare-pareho ng framing ng question, pero yung resulta, makikita mo halos nagbababa. Kaya napakahirap na sabihin mo na mali yung isa o mali yung dalawa o merong binabatayan o that we are leaning to a certain personality. Hindi ganon. Kailangan mong tingnan yung kabuuan ng survey para mo makita ano ba ang issues ng mga tao, ano ba ang approval niya, ano ba yung hindi nagawa, ano yung approval niya, ano yung gusto ng tao sa mga ginawa niya. Makikita mo paliit ng paliit yan. Which means the approval is really down and wala na ang taong bayan. So kung wala ang taong bayan, yung endorsement, napakahirap mong gamitin para sa susunod. At most, siguro, papagamit mo yung makinarya, pero yung kumbaga nasa level na siya na pababa na mas worse kisa kay GMA. Naku po. Ma'am, bago ang Duterte administration dilawan, natalo ng husto nung during Duterte administration, nahirapan na to the point na galing sa yellow, ayaw na nila mag-yellow, gusto nila pink. Nagpalit na sila ng kulay pero natandaan pa rin ng taong bayan kung sino itong mga pink. Lumaban sa Uniteam, which is alam naman natin na talagang dahil pa rin sa mga Duterte, nahirapan na pumosisyon itong yellow. Now ngayon, nagkaroon ng palitan ang Uniteam mula sa Marcos to Duterte, naging Marcos to Dilawan ba ngayon? So nakikita nyo pa rin na hindi pa rin makikinabang. Halimbawa kasi stable na nga itong si VP Sara, no? Ang mga Duterte stable na. At yung kay BBM wala nang dating. Nakipag-alyansa ba o nakipag-kasama? Nakita naman natin ngayon na sila yung nagkakasundo. So hindi pa rin mapapakinabangan ng mga dilaw o ng iba pang political party itong kasalukuyang administrasyon na itatapat kay VP Sara? Oo, kasi ang unang-una kailangan mag-usap yung pink at dilawan kung sino talaga sa kanila. Kasi hanggang
na permanente, sino ba ang tatakbo sa kanila? Yung pag-push, simply because, no? Yan ang impact ng survey na yan, shows walang traction. Wala silang base, yung tinatawag na measured support. Wala silang base na panghahawakan mo kung ano man ang mangyari. So, ang lalabas niyan, parang noong 2025 rin, merong in-endorse, hindi sinunod ng mga tao, nandyan ang makinarya ng gobyerno, lahat ng mga projects etc. hindi rin binoto ng taong bayan. So makikita mo naman imagine mo ang mga kinulong nila ang mataas doon sa Senate list, no? Perfect example dyan si Mike Defensor, na nagulat ako doon sa numbers niya. Anong ibig sabihin no? Na ang tao, pinaniniwalaan nila yung kritiko. Hindi nila pinaniniwalaan yung leader. So, interesting yan sa pagbuo ng pink at saka ng yellow coalition kung paano sila gati. I don't see anyone ngayon kung siya ay makonvict. Imaginein mo, Admar, yung almost 60%. Kanino yan mapupunta? So practically, ang ginagawa nitong administration na ito is sinosolidify ang Duterte, may base, no? 30 to 35, tapos lumalaki. Nagulat ako dun sa dalawang demographics. Yung ABC, which are yung may kaya, middle class, nakapag-aral, at saka yung Balance Luzon. Nagulat ako doon sa demographics na yon kasi dati hindi naman yan demographics associated to the Duterte brand. So merong unti-unting nagsasabi na ay gusto ko ito, dito ako. Ang danger nun, pag pumalo yan ng 60%, na-convict siya, saan pupunta yung 60%? Napakalaking endorsement value yan kay Vice President Inday Sara. So, sana naiintindihan ng palasyo kung sino mayang kumukumpas na parang catch-22 sila dyan sa panggagawa nila. Opo, ma'am, may nakikita po ba kayong mas mabigat na katunggali? Kasi may mga paghahambing sa mga lumalabas na survey, napakalayo ni Risa, ang parang pinakamalapit, parang pinakamalapit kasi siya yung sa lahat ng mga katunggali ni BP Sara, siya lang yung pinakataas, si Lenny, no? Kung pagbabatayan natin sa survey. Kumbaga, walang kayang maitapat sa kanya hanggang sa kasalukuyan kahit na itong mga batos ni PBBM sa kanyang gabinete. Lumalabas, nakita mo dyan sa mga pangalan, wala na dyan yung dating kabinete, present cabinet pa rin, pero nag-aambisyon mag-presidente. So, I guess he has given up. So, makikita mo dyan sa numerong yan na wala akong nakikitang pwedeng itapat. Ngayon, ang makinarya nasa administrasyon, ang COMELEC, ang pondo, paano mo yan ngayon pagsasama-samahin para ka kuha ng isang kandidato na pwede mong palakasin. Tatandaan natin, no? Ang ginawa nilang environment is itong impeachment. Hindi yung paglilinis dun sa issue ng flood control. So, kung impeachment ang magiging terrain na magkocontrol sa 2028, sino ang pwedeng tumapat sa ginaganito na tao na si Vice Presidente Inday Sara? Mahirap naman sila magkomentaryo dyan. So technically, pag tuloy ang impeachments, let's say hanggang December, si Inday Sara lang ang pinag-uusapan, di ba? At pinag-uusapan rin yung mga forces na nagpipilit i-impeach siya. So, hindi win-win yun sa administrasyon, no? At nakita naman natin na kahit may pondo ka, may makinarya ka, tingnan na lang natin noong 2025. Ilan ang napanalo nila? Kasi yung impact na nanalo yung mga Duterte dahil sa pagpapadala kay Presidente Duterte sa The Hague. So ngayon meron tayong ilang buwan nitong impeachment. Ito ay already on Sara Duterte. So ilan doon ang kayang tumapat at ilan
doon ang kayang tumayo at i-accuse siya na itong mga ito. So mahihirapan dahil gusto nilang i-control yung hanggang dulo. Kung ako naman sa kanila, I will let the people decide and let that be the legacy of this Marcos Jr. Opo. Grabe yun sa 2025, ma'am, kasi yung mga mabibigat na mga pangalan sa, kumbaga, parang nagpahinga lang sa Senado, lalo na yung sa Senado, nagpahinga lang sa Senado, tapos bumalik after 3 years, napakabigat ng pangalan, pero hindi nakaupo, no? Sina Bong Revilla, Pacquiao, at sino pa yung Binay, walang pumalit na Binay. Grabe yun, pero yun nga itong naging resulta. Pero huli na lang na topic, ma'am, kasi meron ka bang agam-agam na ang dami nilang mga plano laban sa mga Duterte? Like, kagaya dito na niraise na naman nila yung involvement daw ni BP Sara doon sa ICC na naman, yung kay Las Cañas na tinanggap daw ng ICC kahit walang ano daw. Tapos nabanggit na naman yung pangalan ni Mayor Baste na dapat daw din daw imbestigahan. Nakikita mo na ba? Kasi halimbawa pag ma-impeach si BP Sara, ang susunod na isipin nila si Baste na lang kasi Duterte din na ito. Kumbaga, nakikita mo ba, ma'am, na parang meron din silang maraming mga plano na talagang ubusin itong mga Duterte para wala nang magmamana doon sa brand ng Duterte na talagang napakalakas. Alam mo, at Maro, naniniwala ako dyan sa iyong sinabi, no? Pero mapalikan uli natin, kahit nyo alisin ang Duterte, may mga taong sumusuporta sa kanya. Kaya nga ang tanong ko, who will inherit the 60%? Who will VP Inday Sara endorse with that 60%? 57%. I'm just rounding it off to 60. Who will she endorse? Si Baste ba? Makikita natin dun sa Senate list. Merong mga lumalabas na pangalan na, pwede ito pwede ito. So, hindi siguro sum total yung Duterte. Kahit nyo alisin ang Duterte, hindi mapatakbo, makonvict, kung anong gawin kay Mayor Baste. Still, ang taong bayan ang nagsasabi gusto namin ang Duterte. So, kung nag-endorse si BP Sara, kay Admar ko ibibigay. Hindi ba si Admar automatically, hindi na nga pinag-iisipan ang kagustuhan maalis na natin yan, maayos natin ang liderato, yung lideratong pagtatanggol kami, yung lideratong tatayo kami, at maayos ang bayan. Merong mga nagsasabi na, bakit naman si Senator Padilla ang nag-number 1? Wala tayong magagawa, yun ang gusto ng tao. And to a certain degree, pag yun ang tinayuan ng tao, yun ang demokrasya. Hindi naman tayo dictatorship na sasabihin, dito ang boto mo, dito ang boto mo. So, interesting yung kung makonvict at kung si Mayor Baste humindi dahil importante ang Davao sa kanila, sino ang pwede? Makikita mo doon maraming mga pangalan na nagsulputan na matataas ang ranggo. Bakit mataas ang ranggo? Makikita mo paano sila naging senador. Hindi ba dahil sa Duterte? So yung minamaliit yung power ng Duterte brand, sa tingin ko mag-aral muna kayo ng numero at tingnan nyo kung ano ang saan nanggagaling yung demographics at bakit ganun. Opo. Prof, siguro bilang panghuli, mensahe na lang sa ating mga kababayan po sa gitna ng impeachment trial. Grabe mga pagbaha na naman itong mga nakalipas na araw, SONA at ilang linggo, buwan o na lang 2028 na rin po, Prof. Siguro Admar, una salamat. Pangalawa, ang aking nais sabihin sa mga nakikinig at nanonood dito, manood tayo ng SONA. Minsan boring, pero kung minsan doon natin nahuhuli ang ating leader sa mga kasinungalingan at pambubudol sa atin. Makinig tayo kung paano niya ginawa yung kampanya na mahiya naman kayo. At kung sa dulo gusto niyo sabihin ikaw ang mahiya, sabihin po natin. Pangalawa, may mga rallies po na dadating. Sana po makita namin kayo doon dahil ito po ay hindi na lang sa henerasyon natin, sa henerasyon ng mga bata at apo natin. Ayaw po nating ibigay sa kanila ang Pilipinas na ganitong kagulo. Ang gusto po natin, maayos, stable, predictable, certain ang gobyerno para ang buhay ng Pilipino at ng household ng mga Pilipino ay kayang
umusbong at lumago dahil yung basic na kailangan ng role ng gobyerno ay nagagawa. Panghuli ho, wag ho tayong mawalan ng pag-asa kasi yun na lamang ho ang hinahawakan natin at ang pananalig natin sa Diyos. Darating at darating rin ho ang panahon na maaatim natin yung ating ninanais para sa Pilipinas. So, siguro panghuli, mahirap pong mahalin ang Pilipinas, pero ganun pa man, mahalin po natin. Maraming salamat si Professor Malutikia.